Siguro, kung hindi pera ang problema sa Pilipinas, wala ng pamilya ang magkakahiwalay para lamang kumita ng pera sa ibang bansa. Tunghayan natin ang kwento ni Brenda na 16 na taong gulang at ang kanyang asawang si Nicolas na 18 taon. Matagal na silang nagsasama sa iisang bubong at hangad nila ang magkaroon ng anak. Na yun na lamang ang tanging kulang para makabuo sila ng masayang pamilya. Ngunit isa rin sila sa nakakaranas ng paghihirap. Walang trabaho si Brenda at ang asawa niyang si Nicolas ay nagtatrabaho lamang bilang isang construction worker. Kahit papano ay nabubuhay pa rin sila sa maliit na sinasahod ni Nicolas. Pero hindi pa rin yung sapat lalo na't manganganak na si Brenda. Manganganak na yata ako, Nicolas. Dali mo na ako sa ospital. Aray! Sigaw ni Brenda habang nakahawak sa kanyang tiyan at pakiramdam niyang lalabas na ang bata na nasa kanyang sinapupunan. Bilisan mo, Nicolas! Hindi ko na kaya! Muling sigaw ni Brenda sa asawang nag-aligaga at hindi na alam ang gagawin pa. Inalalayan siya ng asawa palabas ng bahay at sumakay sila ng tricycle papunta sa hospital. Nurse! Yung asawa ko manganganak na! Sambit ni Nicolas habang inaalalayan si Brenda na pinipigilang sumigaw. Teka lang po sir, dalhin po natin siya sa room. Tugon ng nurse at isinakay sa wheelchair papunta sa kwarto kung saan si Brenda. Ilang minuto ang lumipas at nakahanda na si Brenda na isilang ang bata. Nakahiga siya sa isang hospital bed habang may nurse sa ibaba na nagpapaanak. Iri pa misis, lakasan mo pa! Tugon ng nurse. Sige pa, konting tiis na lang. Ilang minuto pa ang ginawang pag-iri ni Brenda pero lumabas ang sanggol. Congrats, Mrs. Lalaki po ang anak niyo. Tugon ng nurse habang hawak-hawak ang batang sanggol na lalaki. Lumapit ang nurse kay Brenda at ibinigay ang sanggol. Nakangiti itong kinarga sa bisig ng ina habang ang asawang si Nicolas ay masayang nakasuporta sa likuran. Ano kaya pwede nating ipangalan, Nicolas? Masayang tanong ni Brenda sa kanyang asawa. GR kaya? Suhestyon ng kanyang asawa. Ano ka ba naman? Parang ang baduy naman pakinggan. Reklamo ni Brenda. Ayaw mo nun? Natatawang tanong ni Nicolas. Paano kung RG na lang? Sambit ni Brenda. RG? Mukhang maganda. Sige, yun na lang ang gagawin natin pangalan niya. Pagsang-ayon ni Nicolas. Ilang araw lamang ang lumipas ay nakalabas na rin sila ng hospital, kasama ang kanilang anak na si RG. Makikita ang mga matatamis na ngiti sa labi ng mag-asawa dahil ang matagal nilang hinihintay ay dumating na. Subalit sa mga nagdaang linggo, unti-unting namroblema si Brenda at si Nicolas sa perang kakailanganin sa pagpapalaki nila sa kanilang anak at sa pang-araw-araw pang gastusin. Construction worker lamang ang trabaho ni Nicolas at walang trabaho si Brenda. Gustuin man niya magtrabaho ay hindi pa pwede dahil kapapanganak lamang niya at walang magbabantay sa kanyang anak. Hello, Nay. Baka po may pera kayo dyan. Pwede po bang makahiram? Sambit ni Brenda sa kabilang linya. Nasa probinsya ng Bicol ang mga magulang ni Brenda, kaya naman malayo ito sa kanya. Mayroon akong 2,000 rito. Magkano ba ang kailangan mo? Tugon ng ina ni Brenda. Pwede bang hiramin niya, Nay? Kapag nagkaroon kami ng sapat na pera, ibabalik ko rin. Tugon ni Brenda. Oo naman, ipapadala ko na sa'yo ngayon. Sagot ng kanyang ina. Maraming salamat po, Nay. Pagpapasalamat ni Brenda sa kanyang ina. Ang perang hiniram ni Brenda sa kanyang ina ay ipinampa-check up niya sa kanyang anak. At doon nalaman nila na mayroong diferensya ang kanilang sanggol na anak. Doc, kamusta po si baby? Tanong ni Brenda sa doktor. After the examinations, it was found that the baby have the problem in hearing. I'm so sorry, Mr. and Mrs. Bautista, but there's a high possibilities that your baby couldn't hear. Malungkot na wika ng doktor. Hindi makapaniwala si Brenda at si Nicolas sa sinabi ng doktor. Hindi nila inaasahan na may ganong diferensya ang kanilang anak. Wala siyang ibang kailangang gawin kundi ang tanggapin na lamang yon. Ngunit umaasa pa rin sila na hindi totoo ang sinabi ng doktor. Makalipas ang 2 taon. Bukod sa pag-iyak ay hindi nakakabigkas ang kanilang anak na si RG. Kumusta ang anak natin, Brenda? Tanong ng asawa niyang si Nicolas habang sila ay nag-aalmusal. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakapagbigkas.
Napapansin ko na palagi siyang tahimik. Ang naririnig ko lang pag-iyak niya. 2 taon na siya, pero hindi pa rin nakakapagsalita. Ayoko mang maniwala pero wala na akong magagawa pa dahil doktor na ang nagsabi. Naluluhang tugon ni Brenda at pinagmasdan ang kaniyang anak habang mahimbing na natutulog. Para mapanatag ang loob mo, pwede natin siyang dalhin ulit sa doktor. Ipakonsulta natin. Tugon ni Nicolas. Wala pa tayong sapat na pera, Nicolas. Saan tayo kukuha ng pampacheck up niya? Namomroblema na wika ni Brenda. Hayaan mo, kapag nakapag-ipon tayo, dadalhin ulit natin siya sa doktor para ipacheck up. Sabi ni Nicolas. At saka, natatakot ako, Nicolas. Ani Brenda. Bakit ka natatakot? Para naman sa kapakanan ni RJ ang gagawin natin. Pagpapakalma ni Nicolas kay Brenda. Natatakot lang ako na totoo pala talagang sinabi ng doktor dati. Anong gagawin natin? Huwag mo na munang isipin ang bagay na yan, Brenda. Ilang linggo lang ang lumipas ay dinala ni Brenda at ni Nicolas ang kanilang anak na si RG upang ikonsulta sa doktor. Good morning, Doc. Bati nila sa doktor. Good morning, Mr. and Mrs. Bautista, right? Ani ng doktor. Yes, Doc. I just want to clarify some things. Anong napansin niyo sa inyong anak na si RG? Nung una, Doc, ang akala ko, itong si RG ay hindi pa rin nakakapagsalita dahil sa edad niya na 2 taong gulang. Pero kalaunan, napansin ko na kahit isang salita, hindi man lang siya makasambit. Ang tanging ginagawa niya ay ang umiiyak. Hindi ko na po alam kung ano gagawin ko sa kanya sa tuwing hindi humuhupas ang iyak na. Siyempre, hindi siya nakakapagsalita, kaya kahit anong tanong ko, wala akong makukuhang sagot mula sa kanya. Natataranta na po ako, Doc. Alam mo ba na this kid has a hearing problem? Tura ng doktor habang nakatingin sa batang si RG. Yes, Doc. He is an inborn. Hindi siya nakakarinig kaya naman naapektuhan din ito ang kanyang pagsasalita. Malumanay na sambit ng doktor. Nagbibiro po ba kayo? Sambit ni Brenda. Doc, baka hindi naman po permanente yung pagkabingi ng anak namin. Sambit naman ni Nicolas. Ma'am, I highly recommended that your child be specialized or undergo therapy to improve his condition and have better communication. This will be an important step for his overall safety. Sagot ng doktor. Meron po bang paraan, Doc, para makarinig pa ang anak ko? Muling tanong ni Brenda. There's no other way, Mrs. I'm so sorry, but I suggest na subukan niyo mag-hearing aid. Baka sakaling merong pag-asang makarinig. Paano pang pagsasalita ng anak ko, Doc? For his age, wala talaga ako nakikitang paraan upang makapagsalita siya. Unless ay mag-aral siya ng sign language. Huling tura ng doktor. Dismayadong umuwi ang mag-asawa kasama ang kanilang anak na si RG. Bakit ba ito nangyayari sa atin? Anong dahilan kung bakit ito nararanasan ng ating anak? Umiiyak na litanya ni Brenda pagkarating sa kanilang bahay. Wala na tayong magagawa. Nangyari na to. Mahinahon na sagot ni Nicolas. Kinalimutan ko yung sinabi ng doktor. Nang ipinanganak pa lang si RG, nagbabaka sakali ako na hindi yan totoo, Nicolas. Ayoko mangyari yun sa ating anak kasi ang hirap, mahirap. Hindi ko rin naman yun gugustuhin para sa anak natin. Pero kinakailangan na nating tanggapin kasi nangyari na. Pagpapakalma ni Nicolas kay Brenda. Habang lumilipas sa mga araw, ay unti-unti na rin natatanggap ni Brenda ang kondisyon ng kanyang anak na si RG. Balak niya na kapag tumungtong ng 4 na taon ng kanyang anak, ay dadalhin niya ito sa SPED Center para pag-aralin ang kanyang anak ng sign language. Ngunit hindi yun madali dahil wala silang sapat na pera. Wala ka pa bang mahanap na trabaho, Nicolas? Tanong ni Brenda sa asawa habang nag-aalmusal sila. Wala pa talaga, Brenda. Napospone pa kasi ang pinagtatrabahuan ko sa construction. Ano na lang ang kakainin natin ito sa mga susunod na araw? Tanong ni Brenda. Ilang minutong katahimikan bago muling nagsalita si Brenda. Ako na lang ang magtatrabaho, Nicolas. Mag-abroad ako. Ito na lang ang tanging paraan para sa atin. Paano ang anak natin kung mag-abroad ka, Brenda? Tanong ni Nicolas. Ikaw na muna magbantay sa anak natin, Nicolas. Hindi mo naman pababayaan ang anak natin, di ba? Tsaka kapag nag-abroad ako, wala na tayong poproblemahin sa pag-aaral niya. Kapag tumungtong na siya ng 4 na taon, 2 taon na lang, Nicolas. Mahabang litanya ni Brenda. Oo naman,
Hindi ko pababayaan ang anak natin. Pero ayoko malayo ka sa amin, Brenda. Pagpipigil ni Nicholas kay Brenda. Ilang taon lang naman yun. 2 o 3 taon lang ako ron at babalik din sa Pilipinas pagkatapos nun. Sagot ni Brenda na tila desidido ng iwan ang kanyang pamilya para lang magkaroon sila ng magandang buhay. Iginugol ni Brenda ang paghahanap ng agency ng 1 linggo. At nanghiram din siya ng pera sa kanyang mga magulang na naroon sa Bicol para sa gastusin sa pag-abroad. Makalipas ang 6 na buwan na paghihintay ay tinawagan siya ng agency at sinabi na mayroon na siyang employer sa bansang Qatar bilang isang kasambahay. Aalis na ako bukas, Nicholas. Ikaw na bahala sa anak natin, ha? Alagaan at bantayan mo siya ng maigi. Turan ni Brenda. Oo naman. Ikaw mag-iingat doon. Hintayin namin ang pagbabalik mo. Sambit ni Nicholas at niyakap si Brenda ng mahigpit. 3 taon lang naman ang nasa kontrata. Pagkatapos noon, mabubuo na ulit ang pamilya natin. Nakangiting tugon ni Brenda habang pinupunasan ang kanyang mga matang may bahid ng luha. Kumalas si Brenda sa pagkakayakap at nilapitan ang kanyang anak na masayang naglalaro. Niyakap niya ito ng mahigpit. Aalis na ako, anak. Mamimiss kita. Pagbalik ko rito, alam ko malaki ka na. Patawarin mo ako kung hindi man lang kita makakasama habang lumalaki, ha. Kinakailangan lang kasi magtrabaho ni Mama eh. Para sa'yo. Para magkaroon ka ng magandang buhay. Mahabang litanya ni Brenda sa kanyang anak na nakatitig lamang sa kanya. Lumipas ang gabi ay naghahanda na si Brenda sa kanyang pagalis nung sumapit ang umaga. Hindi na siya nagpahatid sa airport at mag-isang umalis sa kanilang munting bahay. Mabigat para sa kanyang loob ngunit kinakailangan niyang panindigan ito dahil para din ito sa kanyang pamilya. Sumakay si Brenda sa eroplano at pagkalipas ng 1 araw ay nakarating siya sa bansang Qatar. Kagaya ng inaasahan ay sinundo siya ng kanyang amo sa airport at dinala siya sa bahay na mayroong kalakihan kung saan siya magtatrabaho. Noong araw na yon ay sinabi sa kanya ng amo ang kanyang magiging trabaho. Yun ay ang alagaan ng isang batang lalaki na 5 taong gulang. Si Brenda na rin ang bahala sa mga lulutuin habang ang kanyang isang kasamahan na rin na isang Pinoy ay sa mga gawaing bahay. Ako nga pala si Margie. Ikaw ba ang bagong magiging caregiver ng anak ng amo natin? Tanong kaagad ng kanyang kasamahang Pinoy na kasama niya matulog sa isang kwarto. Oo, ako si Brenda. Sagot ni Brenda. Salamat naman at Pinoy rin na makakasama ko. Dati kasi taga-Afrika yung babaeng caregiver ng anak nila. Kaso umuwi na yun sa kanila. Pagkukwento na kasama ni Brendang si Margie. Ilang taon ka na pala rito? Tanong ni Brenda kay Margie. 1 taon na ako rito, huwag kang mag-alala. Mababait naman ang amo natin at galante rin magpasahod. Nakangiting tugon nito. Nung mga unang linggo ni Brenda sa pagtatrabaho ay naging maayos naman at nakita niya rin kung gaano kabait sa kanya ang amo niya. Ngunit sa ilang linggo pa lamang ay labis ang pangungulila niya sa kanyang anak at asawa. Kamusta na kayo dyan, Nicholas? Kamusta si RG? Tanong ni Brenda sa kabilang linya habang kausap ang asawang si Nicholas. Mabuti naman kami rito, pero pakiramdam ko hinahanap ka niya. Sagot ni Nicholas. Itinapat nito ang kamera sa kanilang anak at doon nakita ni Brenda ang anak niyang si RG habang naglalaro. Kumaway si Brenda sa kamera habang nakatingin sa kanya ang anak sa kamera na biglang ngumiti nang makita siya. Bigla na lamang napaluha si Brenda nang makita ang reaksyon na yon ng kanyang anak. Miss na kita, anak. Naluluhang tugon ni Brenda. Ang bawat araw ay isang bagong hamon para kay Brenda, lalo na sa pag-aalaga sa bata na isang special child. Ang paggising sa madaling araw, ang paghahanda ng almusal para sa pamilya ng kanyang amo, ang pag-aalaga sa batang lalaki, at ang pagluluto ng tanghalian at hapunan ay mga gawain na nag-iiwan sa kanya ng pagod. Maraming salamat dahil tinutulungan mo ako sa pagluluto, Margie. Pagpapasalamat ni Brenda sa kasama niyang si Margie. Ano ka ba, Brenda? Ayos lang yun. Tayo lang din ang magtutulungan dahil ginagawa natin to para sa ating pamilya. Nakangiting saad ni Margie. Alam kong nahihirapan ka rin, lalo na sa pag-aalaga ng bata dahil special child ito. Dugtong pa nito. Oo nga pero kinakailangan lang talaga ng mahabang pasensya at pag-iintindi sa bata. Ganon din kasi ang aking anak Hindi siya makarinig kaya naapektuhan din ito ang kanyang pagsasalita. Sagot ni Brenda. Nagpatuloy ang buhay ni Brenda sa Qatar bilang isang katulong. Mahirap man ang trabaho
at malayo sa kanyang pamilya. Ang mga tawag at mensahe mula sa kanila ang kanyang inspirasyon upang magpatuloy. Ang kanyang mga pangarap para sa kanila ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magtrabaho at magsipag. Makalipas ang 1 taon ay nakapag-ipon na rin kahit papano si Brenda. Bukod pa rito ang mga ipinapadala niya sa kanyang asawa at anak at sa kanyang mga magulang sa Bicol. Happy birthday, RG! Hindi man naririnig ay binati pa rin ni Brenda ang kanyang anak na kasalukuyang kumakain ng cake kasama nito ang asawa at ang mga magulang ni Brenda na pinapunta niya para i-celebrate ang birthday ng anak niya. Sobrang nag-enjoy ang anak natin, Brenda. Nakangiting tugon ni Nicolas sa kabilang linya. Pansin ko nga, 3 taon na siya, Nicolas. 1 taon na rin pala simula nang umalis ako. 2 taon na lang magkakasama na ulit tayo. Tugon ni Brenda. Hintayin ka namin, Brenda. Pag uwi mo rito, matatapos na rin tong bahay natin na pinapagawa. Turan ni Nicolas. Oo nga pala, kamusta ang bahay natin? Tanong ni Brenda. Naisipan kasi ni Brenda na unahing ipaayos ang kanilang bahay at gawing 2nd floor para patirahin ang kanyang mga magulang at hindi na ito umuwi sa Bicol. At gusto rin niyang makasama sa isang bahay ang kanyang nanay at tatay. Eto, ongoing pa rin. Pero konting tiis na lang, matatapos din tong bahay natin. Sagot ni Nicolas. Pwede bang pakausap kay nanay at tatay? Nay, tay, kakausapin daw po kayo ni Brenda. Nay, tay, kamusta po ang bakasyon niyo dyan sa bahay? Ngayon niyo lang din po pala nakita ang anak ko si Archie. Masayang wika ni Brenda. Hindi niya lubos maisip na mayroon ng kakayahan si Brenda para papuntahin ang kanyang magulang sa kanila dahil mayroon na siyang pera. Kung dati nangungutang pa si Brenda sa kanyang magulang, ngayon siya na ang nagbibigay ng pera sa mga ito. Ang pogi naman ng apo ko, anak. Maraming salamat at pinapunta mo kami rito ng tatay mo para i-celebrate ang birthday ng apo namin. Masayang tugon ni Nanay Tess. Ayos lang yun, Nay. Kung gusto niyo, wag na kayo umuwi sa probinsya at sa bahay na lang tumira. Suhestyon ni Brenda. Gusto man namin, anak, pero hindi pa kami sigurado sa ngayon. Pagtutol ng kanyang tatay Joe. Oo nga, Brenda. Alam mo naman na maganda rin ang pamumuhay doon sa probinsya. Mayroong sariwang hangin, magagandang tanawin at nakaka-relax pa. Sambit ni Nanay Tess. Huwag po kayo mag-alala. Pag uwi ko, ipapasyal ko ron ang apo niyo. Nakangiting tugon ni Brenda. Masaya nga yun, anak. Hintayin namin ang pag-uwi mo. Natapos ang pag-uusap at muling bumalik sa trabaho si Brenda. Nagpatuloy siya. Kahit mahirap ay masaya siya sa kanyang trabaho. Lalo na sa pag-aalaga ng bata. Kahit ang amo ni Brenda ay pinupuri siya. Uwi na ako, Brenda. Pasensya ka na't hindi na kita masasamahan dito. Paalam ng kasama niyang si Margie na natapos na ang 3 taong kontrata, habang si Brenda ay 2 taon pa lamang. Paalam, Margie. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Malungkot na sagot ni Brenda. 2 taon na nga lumipas at sa 2 taong yon ay napalapit na sila sa isa't isa. Para na silang magkapatid na nagtutulungan. Hayaan mo, kapag nakauwi ka na rin sa Pilipinas, magkikita pa tayo. Sambit ni Margie at niyakap si Brenda. Aasahan ko yan, Margie. Pilit ang ngiting wika ni Brenda. Tuluyan ngang umalis ang kasama ni Brenda na si Margie. Mayroon na rin pumalit sa kanya agad-agad na bago makakasama ni Brenda. Ngunit hindi taga Pilipinas, kundi taga Nigeria. 1 taon na lang, Brenda. Hintayin ka namin ang anak mo rito. Sambit ni Nicolas sa kabilang linya. Kamusta ang anak natin? Tanong ni Brenda. Maayos naman, Brenda. Sagot ni Nicolas. Ikaw, kamusta ka dyan? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako rito. Alam mo namang mabait ang amo ko rito. Kaya huwag ka mag-alala sa akin, Nicolas. Sagot ni Brenda. Tsaka nga pala, huwag ka na muna magpadala ng pera. Mayroon pa naman natitira sa pinadala mo nung nakaraang buwan. Sambit ni Nicolas. Ano ka ba naman? Huwag mong tipirin ng pera. Ibili mo ng mga pangangailangan niyo dyan sa bahay. Turan ni Brenda. Nabibili ko naman ang mga pangangailangan namin dito, lalo na sa anak natin. Gusto ko lang na kahit papano, huwag gumastos, lalo na't ikaw ang naghihirap dyan sa abroad. Tsaka tapos na rin ang bahay natin. Sagot ni Nicolas. Napangiti si Brenda at nagpapasalamat sa kanyang asawa na pinapahalagahan ng bawat barya. Kahit na, Nicolas, bumili ka ng mga pangangailangan mo sa sarili. Sambit ni Brenda. Alam mo naman na ikaw ang kailangan ko, Brenda. 2 taon na kitang hindi nakakasama. Miss na kita.
Sagot ni Nicolas. Huwag kang mag-alala, 1 taon na lang. Malapit na akong umuwi. Turan ni Brenda. Araw, linggo, buwan ang lumipas. Pinagbutihan ni Brenda ang pagtatrabaho. Nakapag-ipon na rin siya ng mayroong kalakihang halaga para sa kinabukasan ng kanyang anak. Hanggang sa dumating ang nalalapit na araw ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Habang binabantayan niya ang kanyang alaga, ay lumapit sa kanyang amo. Brenda. Tawag ng babaeng amo sa pangalan niya. Why, ma'am? Tanong niya rito. You know, Brenda, I'm so happy to have you here in the house. You're the only one who takes care of our child like this, and he's so happy to have you. Emosyonal na sambit ng kanyang amo. It's my job, ma'am, and I'm happy that I can help you, madam. Nakangiting sagot ni Brenda. It's more than just a job, Brenda. You become part of my family. You brought joy to my child. Brenda, I would like you to extend your stay for a few years. I can't bear to be without you, being my child's babysitter. Nabigla at hindi makapaniwala si Brenda sa sinabing yun ng kanyang amo. Madam, tawag niya rito. I know your child is important to me, but I need to go home. I miss my family so much, especially my own child, and I need to be with them. Sagot ni Brenda. Yes, Brenda, I know it's hard, but please, extend your stay for a few more years. I will gonna double your salary. Hindi nakasagot si Brenda. Ang tanging sinabi niya ay pag-iisipan ang bagay na yon. Kung may kalakihan ang sahod niya ngayon, paano na lamang kung doble yon? Tila natukso si Brenda sa malaking oportunidad na nagbukas ng pinto para sa kanya dahil walang ganong oportunidad sa Pilipinas. 1 buwan na lang ay makakauwi na si Brenda, ngunit tila mayroong pumipigil sa kanya para hindi umuwi. 1 buwan na lang, Brenda, magkakasama na ulit tayo. Nakangiting tugon ni Nicolas sa kabilang linya. Bagay ang napangiti si Brenda, ngunit nang maalala ang sinabi ng kanyang amo, ay agad na nawala ang ngiti sa labi niya. Bakit? Anong problema? Tanong ni Nicolas nang mapansin siya nito. Dali-daling umiling si Brenda. Wala, pagtanggi niya. Matapos ang 2 linggo sa pag-iisip, ay napagdesisyonan na ni Brenda na hindi na muna umuwi at tanggapin ang offer sa kanya ng kanyang amo. Ano? Hindi na matutuloy ang pag-uwi mo? Mag-extend ka pa ng 3 taon? Galit na tanong ni Nicolas sa kabilang linya. Matapos sabihin ni Brenda ang tungkol dito. Pasensya ka na, Nicolas. Ayokong tanggihan ang alok sa akin ng amo ko. Para rin naman to sa pamilya natin. Ani Brenda. Ang sabihin mo, iniisip mo lang ang sarili mo. Mas pinili mong manatili dyan sa halip na kaming pamilya mo. Galit na saad ni Nicolas at pinatay ang tawag. Simula nung araw na yon ay madalang na ang pagtawag sa kanya ng asawa. Hindi niya alam kung sang parte siya nagkamali, lalo pa tinanggap lamang niya yon para sa kinabukasan ng kanyang anak at magandang buhay ng kanyang pamilya. Handa na siyang magtiis na mawalay sa kanyang pamilya ng ilang taon para lamang sa kanila, ngunit tila ay namasama pa yon. 4 na taon. 4 na taon na ang lumipas kasama na ang inextend niya ng 3 taon, kaya 2 taon na lang ay makakauwi na siya. Wala na rin siyang balak na muling magpa-extend at uuwi na talaga siya sa Pilipinas para makasama ang kanyang pamilya. Kumusta na kayo dyan? Bakit narinig kong umiyak si Archie, Nicolas? Tanong ni Brenda sa kabilang linya. Bata yun, Brenda. Siyempre iiyak. Isa pa, yun lang naman ang kanyang kayang gawin, di ba? Walang emosyong sagot sa kanya ni Nicolas. Ano bang sinasabi mo? Bakit ganyan ka magsalita sa anak natin? Sambit ni Brenda. Dinidisiplina ko lang ang anak mo, Brenda. Kailan ka magpapadala? Wala na akong hawak na pera. Tugon nito. Hindi ba't kakapadala ko pa lang? Tsaka 20,000 yung pinadala ko sa'yo. Takang tanong ni Brenda. Kung makapagtanong ka, parang ipinagdadamot mo na ang pera. Akala ko nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. Hindi naman sa ganun, Nicolas. Ang gusto ko lang malaman kung bakit sa mga nagdaang buwan. Parati na lang yatang nauubusan ng pera kahit ilang linggo pa lang ako nakakapagpadala. Ano bang gusto mong palabasin, Brenda? Gusto mo bang pagutuman ko rito ang bata? Halata sa boses ang galit sa tono ng asawa niyang si Nicolas. Hindi na nagsalita pa si Brenda dahil ayaw na niyang mag-away sila ng kanyang asawa. Dahil alam niya kung mangyayari yun, 1 linggo itong hindi sasagutin ang tawag niya.
Nagtataka at hindi alam kung bakit gano'n na lang ang pakikitungo sa kanya ng asawa niya. Pakiramdam niya ay nagagalit pa ito sa kanya dahil mas pinili niyang manatiling magtrabaho kesa umuwi at magkasama sila. Kahit na gano'n ay nilakasan ni Brenda ang kanyang loob. Hanggang sa lumipas ang 6 na taon na pamamalagi ni Brenda sa Qatar, ay makakauwi na rin siya sa kanyang pamilya. Balak niyang sorpresahin ang kanyang asawa at anak, kaya hindi na niya sinabi na uuwi na siya sa Pilipinas. Hindi rin naman ito natanong sa kanya ng asawa niya, kaya paniguradong magugulat yon kapag makauwi si Brenda sa Pilipinas. Nay, Tay, uwi na po ako sa Pilipinas. Sambit ni Brenda habang katawagan ang kanyang magulang na naroon sa Bicol. Talaga ba anak? Mabuti naman kung ganon. Sagot ni Nanay Tess. Oo, Nay. Pag uwi ko po sa Pilipinas, dadalhin ko po dyan ang aking anak at asawa. Nakangiting tugon ni Brenda upang tuparin ang pangako niya sa kanyang magulang. Hindi na ako makapaghintay, anak. Bilisan mong umuwi. Sambit ni Tatay Joe. Opo, Tay. Nakaimpake na po ako. Nakangiting sagot ni Brenda. Kinagabihan ay lumipad si Brenda at kinaumagahan lang ay nakarating na siya sa Pilipinas. Bit-bit ang malaking maleta ay sumakay si Brenda sa taxi papunta sa kanilang lugar. 4 na oras ang biyahe bago siya nakarating sa kanilang lugar. Ilang lakad pa ang ginayak niya bago nakarating sa bahay nila na ngayon ay malaki at 2 palapag na at mayroon pa itong gate. Hindi na makapaghintay si Brenda na makita ang kaniyang anak at asawa na hindi nakasama sa loob ng 6 na taon. Sinilip ni Brenda ang gate at nakita itong nakabukas, kaya naman pumasok siya rito. Pagpasok niya sa gate ay nagtaka siya nang may makitang batang babae na sa 2 taon pa lamang na mag-isang naglalaro doon. Lumapit siya sa pinto na nakaawang at doon naririnig niya ang pag-iyak ng isang bata sa loob. Puro ka iyak! Wala ka ibang ginawa kundi ang umiyak! RG! Dinig niya ang malakas na boses na yun na kanyang asawa. Mahal, masyado mo namang pinapagalitan ng Pepeng yan. Baka magsumbong sa mama. Ay hindi nga pala nakakapagsalita, kaya di makakapagsumbong. Dinig niya ang boses ng isang babae. Magsalita ka nga! Bakit pa hindi ka marunong magsalita? Ang tanda-tanda mo na! Dinig niya pang sigaw ng kanyang asawa. Nanindig balahibo si Brenda sa kanyang narinig. Malakas na itinulak ni Brenda ang pintuan upang tumambad sa kanya ang batang lalaking umiiyak sa gilid at ang kanyang asawa na nakatayo na mayroong babaeng nakadikit. Brenda? Nauutal na banggit ni Nicolas sa pangalan niya nang magtagpo ang kanilang paningin. Tila nagkaroon si Brenda ng sagot sa mga nabuong katanungan habang pinagmamasdan ng kanyang asawa at ang babaeng nakapalupot sa mga braso nito. Ang batang babaeng kanina pa sa labas ay pumasok sa loob at lumapit ito sa batang lalaking umiiyak. Ipinukpok nito sa ulo ang laruan na dala-dala. Huwag mong gawin yan, anak! Pagpipigil ng asawang niyang sinuklas sa ginagawa ng batang babae. Nang matauhan si Brenda ay bigla siyang lumapit sa kanyang anak na umiiyak at bahagyang itinulak ang batang babae. Mahigpit na niyakap ni Brenda ang kanyang anak na 8 taon na. Napakagwapo nito, ngunit makikita sa balat nito ang mga pasa. Anak, RG! Tawag ni Brenda sa pangalan nito habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hinawakan niya si RG sa pisngi at pinunasan ang mga luha gamit ang kanyang palad. Tumahan ka na anak, nandito na si Mama. Sambit ni Brenda habang marahan niyang hinahagod ang likuran nito. Tumahan ka na anak, ako to, si Mama. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Sambit ni Brenda at ginamitan ito ng sign language. Sa 6 na taon ay hindi sinayang ni Brenda ang araw upang matuto ng sign language para lamang magkaintindihan sila ng kanyang anak. Unti-unting tumigil sa pag-iyak ang batang si RG at niyakap nito ang kanyang inang si Brenda. Saglit lang anak, dito ka lang sa likuran ko. Sambit ni Brenda at tumango naman ang kanyang anak. Galit na humarap si Brenda sa kanyang asawa. Naroon pa rin sa tabi nito ang babae habang kinakarga ang batang babae. Anong ibig sabihin nito, Nicolas? Ano tong nakita ko? Sino yung kasama mo? Anong okasyon? Bakit may bisita ka? Sunod-sunod na tanong ni Brenda rito, ngunit nanatiling tahimik si Nicolas at walang balak na magsalita. Lumapit si Brenda sa kanila at binigyan niya ng malalim na titig ang babae.
Ilang segundo lang ang lumipas at bigla na lamang na itinaas ni Brenda ang kanang kamay at malakas na ipinatama ang kanyang palad sa pisngi ng babae. Bahagyang napaatras ang babae at agad na ibinaba ang karga nitong bata dahil sa lakas ng pagsampal ni Brenda. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Giit ng babae habang nakahawak ang kamay sa pisngi nito. Hindi ko nagustuhan kung paano mo pagalitan ang anak ko. Sino ka sa tingin mo para magsalita ka ng ganun? Galit na tanong ni Brenda dito. Sabihin mong hindi totoo itong nasaksihan ko, Nicolas. Umiiyak na sigaw ni Brenda. Hindi ko alam na ako pala ang masusurpresa pag uwi ko, Nicolas. Pilit ang ngiting sambit ni Brenda. Brenda, ano? Anong sasabihin mo? Bakit natahimik ka yata? Kanina lang dinig na dinig ko ang boses mo mula sa labas habang sinisigawan mo ang anak natin at sinasabihan ng masakit ang salita. Emosyonal na sambit ni Brenda. Hindi naman naririnig ni Archie ang mga sinasabi ko, Brenda. Dinidisiplina ko lang siya. Sagot ni Nicolas. Dinidisiplina? Ano sa tingin mo sa anak ko? Bulag? Natatakot siya, Nicolas. Yung tingin mo, yun ang babaeng yan. Parang nilalapan ang anak ko. Kung hindi niya narinig, pues narinig ko, Nicolas. Nasaktan ako. Bakit ganito mo tinatrato ang anak natin? Sambit ni Brenda. Tingnan mo tong anak natin, puro pasal. Ito bang sinasabi mong disiplina? Tanong ni Brenda. Sino ang gumagawa sa'yo ng mga to, anak? Tanong ni Brenda na may kasamang sign language. Natatakot na yumuko ang anak na si RG. Huwag ka matakot. Nandito na si Mama, okay? Ituro mo kung sinong gumawa sa'yo niyan. Sambit pa ni Brenda. Dahan-dahang iniangat ni RG ang kanyang ulo at napatingin sa gawin ng kanyang ama. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at itinuro ang katabi nitong babae. Tiningnan ni Brenda kung saan ito nakaturo at doon nakita ang babaeng takot na takot. Hayop ka! Walang niya kang babae ka! Sigaw ni Brenda at mabilis na nilipitan ang babae at pinagsasampal ito at sinabunutan sa buhok. Tumigil ka na, Brenda! Pagpipigil ni Nicolas kay Brenda. Huwag kang makialam dito, Nicolas! Sigaw ni Brenda. Ano ba? Ang sakit-sakit na! Tama na! Sigaw ng babae habang sinasabunutan siya ni Brenda. Tama na, Brenda! Sigaw ni Nicolas. Ilang saglit pa bago tinigilan ni Brenda ang babae na parang nilampaso ng itsura. Oo, inaamin ko na may kasalanan ako. Inaamin ko na napabayaan ko ang anak natin. Pero sisihin mo rin yung sarili mo kung bakit nangyari ang bagay na to, Brenda. Ikaw may kasalanan. At ngayon, umaasta ka na parang ikaw nagpalaki sa ating anak sa loob ng 6 na taon. May pag-aalinlangan na sambit ni Nicolas. Hindi makapaniwalang napatingin si Brenda sa kanyang asawa. Hindi ba't mas pinili mo ron kaysa sa amin? At ngayon magtataka ka kung bakit mayroon akong ibang kinakasama. Oo, Brenda, naghanap ako ng iba. Pag-amin ni Nicolas. Siya ba? Turo ni Brenda sa babae. Yan ba ang anak mo? Sa babaeng yan? Turo uli ni Brenda. Oo, sagot nito. Bakit mo ako sinisisi sa mga bagay na to, Nicolas? Hindi mo ba naisip na ginawa ko lang naman ang bagay na yon para magkaroon tayo ng magandang buhay pag uwi ko rito? Hindi mo naisip na pinili ko rin na magtrabaho kahit mahirap? Kahit pa nga nakakapagod eh. Kahit na matagal bago ko kayo muling makita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang tinutusok ng maliliit na karayom tong puso ko? Para lang makayanan ko ang 6 na taon na wala ako sa tabi niyo para kumayod at kumita ng pera. Mahabang litanya ni Brenda, kasabay nun ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha. Kaya pala sa loob ng 3 taon na pag-extend ko ron, nagbago ka, Nicolas. Madalang ka nalang tumatawag. Kaya pala linggo-linggo humihingi ka ng pera. Dahil pala dyan sa babae at anak mo. Hindi ka na nahiya. Hindi mo ba naisip na habang nagpapakasaya ka rito sa Pilipinas, kasama ang ibang babae, naghihirap ako sa ibang bansa para lang makapagpadala sa'yo? Ayoko man isumbat yun sa'yo, pero wala akong magagawa. Dahil sobrang sakit ang ginawa mo, Nicolas. Nagsimulang humagulhol si Brenda at hindi na mapigilan ang maging emosyonal. Habang ang asawa niyang si Nicolas ay umiiyak at mayroong pagsisisi dahil sa ginawa nito. Lumayas kayo sa bahay ko. Wag na wag ka na magpapakita sa amin, Nicolas.
Umalis ka na! Umalis na kayo! Sigaw ni Brenda. Huwag ka nang babalik. Mahirap man para kay Brenda, yun na lamang ang tanging magagawa niya. Ang pakawalan ang pinakamamahal niyang asawa at tanggapin sa kanyang sarili na nagawa siyang lokohin ito. Noong araw na yun ay tuluyang umalis si Nicholas kasama ang babae at anak nito. Naiwan si Brenda at anak niyang si RG. Hindi niya hinayaan na lamunin siya ng lungkot sa nangyari, kundi ay naging masaya siya sa harap ng kanyang anak at ipakita rito na magiging maayos ang lahat. Ilang araw ang lumipas ay umuwi si Brenda kasama ang anak niya sa kanilang probinsya sa Bicol. Doon ay nagpagawa ng bahay si Brenda para sa kanila kasama ang kanyang magulang na si Nanay Tess at Tatay Joe. Ipinangako ni Brenda sa kanyang sarili na hindi niya muling iiwan ang kanyang anak at sasamahan ito hanggang sa paglaki. Babawi siya sa ilang taon na hindi niya ito nakasama. Makalipas ang ilang taon ay unti-unti nilang nakalimutan ang nangyari. At kahit papano ay naging mabuti si Brenda sa kanyang asawang si Nicholas na ngayon ay nakatira sa kanilang bahay sa Manila na ibinigay ni Brenda rito para sa kabayaran ng pag-aalaga nito ng 6 na taon sa kanyang anak at pagiging mabuting asawa nung mga unang taon na sila ay magkasama sa hirap at ginhawa. Sa huli kahit na mayroong masakit na nakaraan ay hindi yun nangangahulugan na mababaon sila sa lungkot. Dahil ang kasalukuyang buhay ngayon ni Brenda at ang kanyang anak ay masaya at nabuhay ng mapayapa. Wakas.